Good day po mga ka-farmers, panibagong vlog. Ito po ngayon, tuturo muna tayo sa bagong hanap buhay sa amin. Kasi dati to mga dekada 90, marami pong abaka sa amin. Kaya ngayon, 2022, unti-unti nang bumabalik yung abaka, pagtatanim po ng abaka. At saka ito, bisita ako, farm to ito ngayon, ni Tio Kari, pinsan po ng asawa ko. Dito kami bisita dahil pasilip at saka matingin po yung kanya. Ano po siya? Ngayon, naglilinis po siya at saka mamaya-maya magtutuksi daw. Yung tuksi, yung sinasabi na tuksi, yun ang pag-harvest po ng mature na abaka. Ito po yung mature na abaka. Ano pala ito? Mga kaka-farmers, binabalatan to. Gamit po yung stainless na kutsilyo. Yung kakapal po yung kutsilyo, yung siguro mga 3-8 inches lang po yung kakapal at saka dito lang po binabalatan, ginagamitan ng kutsilyo. Kasi yung matibay, dito lang sa balat. Kagaya nito, tingin nyo, ito ang matibay. Ginagawa to, marami itong nagagawa ito sa pag mapinis ito na produkto ng magawa to na yung pinaka first class po ito, sangkapan po sa paggawa po ng pira at saka mga damit. Ngayon kasalukuyan po siyang naglilinis at saka mamaya-maya ano na rin, i-harvest nito, babalatan na po mamaya-maya. Mga ka-farmers, ganito pala pag mag-tuksi. Yung tuksi ha, yun ang term na pag-harvest po ng abaka. Ulitin ko, binabalatan to. Siguro pag matapos to, ito, abot to 1 kilo. Sa dimano. Yung dimano, yung sa Bisaya, sa English, yun ang ano-mano ng pag-hila. Hindi kaya sa machine, makina talaga. Ito kanyang abaka farm, mga ka-farmers. Ano pala to? Abaka with matching coconut tree. Hindi na ito puro abaka lang. Ginagamitan to ng intercrop para hindi masyadong maraming pagpagkitaan. At saka mayroon ding mga gabi oh. Saka ito mga ka-farmers, dito pala si Tio Kari. Mag-umpisa na po siyang mag-harvest po ng abaka, yung sinasabi na kiki sa Bisaya. One of a kind, yeah.
damay ka na ng kutsilyo. Ito ka-farmers, susubukan ko dahil matagal-tagal na hindi ko na nasubukan itong ganito. Dati kasi, pag malapit ng pista sa amin, tutulong kami sa aming farm sa ganito dahil para makabili kami talon, makapira para pang-disco. So ngayon, susubukan ko na. Baka makalimutan ko na itong gawain nito. Medyo makapal yung skarte ko. Inaayos to pag hila para hindi manipis yung dulo. You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand it can be scary, but you'll be safe in my arms, baby. Just take a leap of faith. Ganun lang kasimple ka farmers. Pag manokse po, harvest po ng abaka. Pero yun, ito, mamaya-maya, ipapile to dito mamaya-maya. Pag sama-samahin yung puti at saka yung ganitong kulay, yung dark violet, yung ganitong kulay at saka yung puti, pag sama-samahin. Pero pag nandun na sa pag hinihila na, pag dimano na, yung kalalabasan na, ihiwalay-hiwalay na yun, yung plus E at saka plus B. Ganun lang po yung diskarte sa pag-harvest po ng abaka. Ito po yung kanyang farm. Para sa kalaman na hindi pa nakikita po ng abaka, lalong-lalo na yung taga sa syudad na nanirahan. Siyempre itong mayroon din taga syudad na nanirahan na namimiss na rin yung itong gawain na ito. At mga ka-farmers, itong pagtatanim po ng abaka, isa talagang dagdag hanap buhay po sa amin na taga Leyte. Dati po kami po ang number 1 sa Pilipinas ng pagtatanim po ng abaka. Kami po ang nagpo-produce ng malaking ambag sa pagdating sa abaka production ng Pilipinas. Ito ngayon, kasalukuyan pong unti-unti nang bumabalik yung pagtatanim po ng abaka. Tapos ito ang medyo malaki-laki ang tanim po sa amin na abaka. Unti-unti na siya palagi nag-harvest. Buwan-buwan. Saka sa mga viewers ko na taga malayo na hindi ko alam yung pagtatanim po at saka paano po harvest,
ito po natunayan na po at saka nakita ninyo kung gaano po mag-harvest ng abaka ito po ay nangyari sa bayan po ng Hilongos, yung aming barangay San Antonio. Ito po ang dagdag hanap buhay po sa amin, at saka salamat na rin po sa mga viewers na itong video na napanood ito. Salamat po. More power.